Welcome back sa ating channel mga idol. In this video, tara't samahan nyo ako para tignan yung mga nagbubunot ng palay sa aming bukid. Another day, another dream put to the test. Eyes in the mirror, tired and worn, but deep in my soul, a fire is born. I've been knocked down, left in the cold, carried the silence, carried the load, but I won't let the darkness win. I'm finding the strength within. I'm great victory, I will rise again, I will stand. Kagkapin ba guys? Kamamod po doon. Ay. Duko. Manong may sarap po tatan? So, okay. Yung naka-record. Joke lang. Isang bungkos na ganito ay 7 pesos. Naku, may 3 kantos naman. Hindi ka tadi sa musikan niya oh. Ni Daddy Frankie. Oh. Ano nalipat ako? Tapos kami nga nagpula pa rin nga ito kasi naka-monitor ka kaya ng guys. Oo. Rise again. Umutuli na may tuwa naman ang Takder mo ali 1.5 madadan mo lang naman alam mo You're happy, you can have it all. No one can follow just where I roam. Every street, every Si Boss Pulyo! Bibiyang mo ngayon kung natangan. Si Boss Pulyo, basay! Tatengin ka lang! Isum-sum mo lang ta! May kalangan!
tulang taupat na bilang ano, tapos sa hindi matitasan ah. Ngayon ang tulang taupatan sa masibente ah. Ito ka naman ay. Pangarkalog lutaw. Si Banger, kurang mo pa kung sa bintilat na kanaw. At bilang angin. Bilang angin. Hindi mo magkasirpiro. Gisungin ko lang na kanong paminsanay. At lang orti ko ay. Tapos na silang nag-movie yan. Yan, kape. Galap na pigos. Ambot! 7 days after transplanting, so dito tayo ngayon sa bukid para bisitahin ang ating pananim, special itong palay natin, and syempre tignan kung ano ang tawag dito, kung ano ang sitwasyon gawa ng matagal nang walang ulan dito sa amin, guys. At kailangan na ng pananim natin ng sufficienteng tubig. At ito ipapakita ko sa inyo, hindi kaaya-ayang ipagmalaki kasi nga kinukulang sa tubig, matagal nang walang ulan. Ayan, mapapansin nyo dito kakaunti yung tubig niya, at saka maraming nagsitubo ang mga damo sa pagitan ng bawat tundos. Yan, hanggang doon, hanggang dyan sa pilapil na yan, diretso hanggang doon sa dulo. Ganito ang mangyayari, guys, pagka kinukulang sa tubig ang tanim nating palay. Tutubuan at tutubuan yan ng damo, kagaya ng mga yan, oh. Yan. So, i-check natin para malaman din natin kung ano yung intervention na dapat gawin. Although 7 days pa lang naman mula nung na-transplant. Ayan. Ayan, o.
Sabagay may intervention naman na gagawin tayo dyan bago magsabog ng fertilizer. Bago mag-apply ng fertilizer, i-sprayan muna natin ng pangdamo para mamatay yung mga damo niya. Herbicide kung tawagin. I-sprayan ng herbicide dyan para mamatay yung mga damo niya. And then tsaka sasabog ng fertilizer para sa ganon walang kaagaw yung palay. Walang kaagaw yung palay sa nutrients na makukuha niya sa sasabog nating fertilizer. Yan. Yan naman yung nagbunutan nila nung nakaraan dun sa first part ng video na to. So yan. Magkakatubig din to. Magtiwala lang tayo. Alright. At saka ma-open ko na nga rin bilang topic, no? So, sa malawakang nangyayari sa atin ngayon na napakamura. Excuse me. Napakamura ang bili nila ng palay. Especially yung mga private na namimili ng palay. Although may ginagawa ng mga hakbang gobyerno natin, yung NFA ay mataas ang kuha niya pero limited naman. Kung gaano kalawak yung area ng sinasaka mo is ganoon rin katumbas yung kukunin lang nila. Like for example, 1 hectare yung sinasaka mo is 100 kaban lang or mas bababa doon ang pwede nilang kunin. At saka marami pang dapat ipakitang mga documents na talagang ikaw ay nagmamay-ari ng lupang sinasaka. Kaya minsan kahit mababa ang presyo ng mga private na namimili, pinapatos na rin pa rin natin kaysa naman masira yung palay natin, di ba? At least man lang may pambawi sa mga nagastos during sa pagsaka. Minsan kasi guys, ang gumagawa rin naman maraming faktor yan kung bakit mababa ang presyo ng palay. Isa na dyan yung mga private rice miller ay nag-iimbak sila ng palay sa kanilang mga bodega para in time na magmahal ang bigas, tsaka sila magra-rice mill para pambentang bigas. Kaya minsan mura ang mura ang pagbili nila ng ating mga palay. Ang pangalawa dyan is yung walang tigil na pag-import ng palay mula sa ibang bansa. Yun dapat ang isang i-regulate nila, yung nag-i-import ng palay. Kasi according sa mga balibalita, isa ring malaking politiko yung may gawa or may pasimuno ng pag-i-import ng palay sa mula sa ibang bansa. Yan. Yun dapat ang isang i-regulate nila. Tsaka mabantayan na rin yung mga private rice millers para hindi sila nag-iimbak
or yung tinatawag na hoarding. Hindi sila nag-hoard ng kanilang palay, mga nabiling palay. Kasi dito sa amin ang nangyayari guys, yung mga malalaking rice miller, for example, naunang nag-ani ang Isabela. So pag nag-ani ang Isabela, sabay-sabay din yan. Ibig sabihin kung sabay-sabay, nagiging mura yung presyo ng palay. So ang gagawin ng mga rice miller nang galing dito sa amin, sa probinsya namin, doon sila aangkat sa Isabela, for example. Gaangkat sila ng marami kasi nga mura ang kuha nila eh. At yun yung iimbak nila sa kanilang rice mill or sa kanilang bodega. Ganun po yun. Kaya pagdating ng anihan na dito sa amin, mababa na ang presyo nila, ang kuha nila, kasi marami pa silang stock eh. At saka sa bayan din na pag-aani. Ganun po ang nangyayari. Yun yung ibang proseso. Kaya kawawa pa rin ang magsasaka, kaming mga magsasaka. Although wala tayong magagawa kasi ganun talaga, kailangan pa rin nating magsaka kahit pangkain na lang, hindi na pang benta. Kasi alam nyo guys, pagka binili mo yung bigas, para sa akin observation ko lang, pag namili ka ng bigas na pangkain na sinasaing nyo ganyan, parang ang bilis-bilis maubos. Samantalang pagka sarili mong ani, yung kinakain mo, sinasaing mo, is parang napakatagal. Kasi nga andun yung hard work eh. Bago maging bigas yan, marami pang pinagdaanan. Pinunla mo, pinatanim, then yung tanim mo namunga. Namunga, syempre pag matured na, aanihin na. Tapos ibibilad pa yan bago mo maipa-rice mill, kasi pag hindi binilad yan, hindi tumigas, mapupulverize. So kailangang ibilad pa yan 1 day or 2 days, depende sa sikat ng araw, saka maipakono or maipa-rice mill. Pasensya na guys, makati yung lalamunan ko kasi parang uubuin ako eh. So yun, siguro dito ko muna tatapusin tong vlog na to. Kung nakaabot ka dito sa part na to, paki-comment naman kung taga saan ka, para malaman ko rin kung saan umabot tong video na to. Kaya hanggang dito na lang guys. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka for more upcoming videos. Bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer.